Mapagpalang araw sa bawat isa. Saved Community Fellowship, you are now celebrating your 5th anniversary of God's faithfulness. But of course, God has been faithful before the foundation of everything. So, kami po dito sa Heart Christian Ministry ay nagagalak rin po, mga kapatid, ng marinig na kayo po ay nagdiriwang sa araw na ito ng ika-5 anibersaryo o taon mula nung naipundar ng Diyos ang gawain dyan sa inyong lugar. At ipinararating po ng bawat isa sa amin dito, mula sa Pasay, ang aming pong pagbati, kagalakan at aming mga panalangin para sa inyo. Maraming salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, lalo na po sa buhay ng kanyang lingkod dyan sa lugaring iyan. The Gonzalez family, Pastor Eric, and his wife, Maricel, and their baby, the blessing of God for them. Ako po'y nagagalak ng lubos dahil kayo ay naging pagpapala sa mga tao kumikilala sa Panginoon at sa mga tao kikilala pa lang sa Diyos. So mga kapatid, nais ko pong i-grab ang pagkakataon na ito na sa bawat talata na atin pong pag-uusapan, sa bawat salita ng Diyos na atin pong tatamasain ngayon, ay nawa ang bawat isa ay magkaroon ng paglago, magkaroon ng hakbangin tungo sa kalulhatian ng Panginoon dahil po sa Kanya lang po matatagpuan ang pag-asa na meron tayo upang tayo'y mapapalakas. Tayo po ay umusad with our journey with the Lord, with our walk with God. So minarapat ko po, mga kapatid, na paunlakan ang imbitasyon dahil ito po'y pagpapala para sa akin. It's my pleasure and I am so grateful na maging bahagi sa anibersaryong ito. This celebration is one among those historical events sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sa tuwing tayo po ay nagse-celebrate, nagdiriwang, nagpupunyi ng kabutihan ng Panginoon, ay tayo po ay napupuspos ng kagalakan at nakakalimutan natin ang mga bagay na nagpapabagal sa atin. At ika nga, sabi nga po sana po araw-araw ay celebration. Ngunit, we just call this an annual celebration. So mga kapatid, nais po ng Panginoon ay parating sa bawat buhay ng isa sa atin sa mga oras na ito, na ang bawat isa sa atin ay maunawaan ang pag-asa. Maunawaan kung sino po ang pinagmulan ng pag-asa with what we have received from the Lord through His servant, Pastor Eric, yung pananaw na kung saan na tungo sa kalulhatian ng Panginoon, that the hope from God will be fueling all of us, all of you, to continue the journey, to continue the calling of God in your lives. Ayon nga po sa atin pong tema, ay patungkol po ito sa pag-asa. And this is all about the hope that is now arising in us. And I know for sure that we got this hope from our Father through Jesus Christ, and by the empowering, the enabling spirit, or the enabling power of the Holy Spirit. And that's why we are here today. Ginawa ng Diyos ang bawat kapamaraanan upang maabot tayo at sama-sama pa rin po tayo dito po sa Zoom anniversary celebration. Ano pa man, mga kapatid, ang kapamaraanan, hanggat na ipamalakayan natin
ang salita ng Diyos, let us be all thankful to the Lord. At bago pa man po ang lahat mga kapatid, bago man natin talakayin ang mga salita ng puno ng pag-asa, liwanag at katuwiran ng Diyos, tayo po muna ay mananalangin sa ating Ama. Mapagmahal na Ama at makapangyarihang Diyos, kami po'y lubos nagpapasalamat sa inyo. Ang inyong kabutihan hindi nagmamalim. Ang inyong katapatan ay patuloy na amin pong nararanasan. Ang mga pagpapala ay amin pong natutunghayan. At ito ay aming natatamasa. All of us, Father, has been grateful. Grateful sa inyo pong ginawa at sa mga gagawin pa po, Diyos. Sa mga nalalabing araw ng aming buhay sa mundong ibabaw. Thank you for guiding us today. Thank you for giving us this kind of hope in our hearts so that we will become more victorious. We will be more courageous to pursue the goal, to pursue the calling that we have in Christ. We magnify you, Holy Spirit, Jesus Christ, God the Father, in the midst of this celebration. Thank you so much, Lord. This we pray in the sweetest name of Jesus. Everybody say, Amen. I was so excited, upon receiving the call of Pastor Eric. Ako po ay maging bahagi sa inyo pong anibersaryo at kagalakan ko rin po. It's my privilege, it's my pleasure, karangalan ko po na maging bahagi. Kaya ngayon kapatid, I just want everybody to lean or to get focused to what the Lord is about to give to us today. Let us have this kind of confidence na ang bawat isa sa atin ay lagi mayroong pagkakataon upang sama-sama na tumanggap, magtamasa, lalasap ng mga pagpapalang espiritual. Eka nga mga kapatid, if the Spirit is okay, and then everything will go well. Everything in our physical and everything surfacely in our life will go well. So, ibig po sabihin mga kapatid, nais po ng Panginoon nilalayon ng Diyos ng bawat isa sa atin at ang ating espiritu at kaluluwa ay maging maayos sa kanyang harapan. And of course, today, meron po tayong babasahin, lalo na po ang ating key verse from this chapter 15 of the book of Romans. No, ayon po sa atin pong tema, Hope Arise. Okay? Hope Arise. Sabi po doon sa ating key verse, in verse 13, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ayon po sa salin ng Tagalog, mga kapatid, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. At nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-uumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, ito po ang sulat po ni Pablo doon po sa mga mananampalataya sa Roma, that he made an assurance to all of those people who read this, that there is no distinction between the Jews and the Gentiles. May ilang beses po dito nabanggit po ang salitang hentil, mga kapatid. No? If we begin to read this from verse 7,
before verse 7 up downwards, verse 12, bago po mag-13, ito po ay patungkol po sa pagiging lingkod ni Hesus Kristo, hindi lamang po sa mga Hudyo, kundi para din po sa mga Hintil. Kaya nga po, it has been said here that He is the God of hope. He is the hope of everybody. He is the hope of humanity. He is the hope not just only for the Jews or the Jewish people or the Jews world. Hindi lamang po siya ay pag-asa para sa mga Israelita, kundi naging pag-asa din po siya, mga kapatid, para po sa mga Hintil. Let us go back to these verses as we approach sa atin pong usapin in verse 13. Ayon nga po sa sinasabi, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naglingkod sa mga Hudyo upang patunayang ang Diyos ay tapat at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno. At upang ang mga Hintil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag, tulad ng nasusulat. Kaya't sa gitna ng mga Hintil, ika'y aking pupurihin at aawitan ko ang iyong pangalan. Sinabi rin na maggalak kayo, mga Hintil, kasama ng kanyang bayan. At muling sinabi, magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hintil. Lahat ng bansa ay magpuri sa kanya. Sinabi pa ni Isaiah, may isisilang sa angkan ni Jesse upang maghari sa mga Hintil. Siya ang kanilang magiging pag-asa. So malinaw po, mga kapatid, sa ating pong nabasa preceding verses before 13, mga kapatid, ay ang Panginoon, ang Diyos na mahabagin sa pamamagitan ni Hesus Kristo, ay siya rin po ay naging pag-asa, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi para din po sa atin. Para din po sa mga Hintil. Mapalad tayo, mga kapatid. Sabi nga po, para tayong na-outcast noon. Hindi tayo kasama sa covenant at tipan ng Diyos o sa pangako ng Panginoon. But because of His great love, di ba, tayo po ay na-engraft. Tayo po ay Kanya pong minahal. Tayo po ay Kanya pong pinagkalooban ng gaya ng pagkaloob niya sa mga Israelita na Kanyang hinirang. Kaya po, dun po nag-umpisa ang ating pag-asa. At ang sabi po ng tagasulat, according to the Apostle Paul, puspusin nawa kayo. Okay? Sabi nga po doon sa English, may the God of hope. At nais ko lang po ipabatid sa bawat isa na kung natanggap natin ang pag-asa na ipinamalas at ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Hesus Kristo, and today, when we face, okay, this is a worldwide, okay, at tayo po ay mahigit na po, more than a year na po tayong umaharap. This is a worldwide. No? Kung tayo may nakatanggap na sa pag-asang ito, nawa, ang bawat isang nakatanggap ng pag-asa mula sa Diyos, ay hindi po dapat matinag sa mga kinaharap ng bawat isa. Bawat isang tao na kung saan na puno ng takot. Hindi po excuse dito. Even we as Christians, mga kapatid, ito po ay talagang pangdaigdigan na parang ibinabato at inihagis ng kaaway ang takot upang tayo ay umurong at upang tayo mabulagan mula sa pagtingin natin at sa pagtanaw natin sa pag-asa. Walang iba kundi ang Diyos. And take note of this. This is not just a wishful concluding remarks of Paul to the Roman believers. But this is his prayer. Sabi po doon, may the God of hope. Sabi niya po doon, puspusin nawa kayo. Mga kapatid, we got this hope
through Jesus Christ. And that's why let us allow this hope to arise. Let us rise up with this hope. Okay, balikan po natin. Who is the source of this hope? Who is the source of hope? No other than God. He is the one who lightened the dark. The darkness in this world is being lightened by Jesus Christ. He is the Word of light that was sent by the Father, and He is the God of light. Na siya po nagbigay ng liwanag. Siya po nagbigay ng pag-asa. We're subject to doom. We're subject to damnation. We're subject to hell. But because of the mercy of God, because of that merciful heart of God through His Son Jesus Christ, we are saved. And we have this kind of hope. And this hope this hope, we cannot see this in material things. Hindi po natin makikita, hindi natin mahahagilap ang pag-asang tunay sa mga bagay-bagay na nakikita natin. That all of us also, mga kapatid, likewise with the heart of Paul, that he's praying for the Roman believers, that may the God of hope, ay katulad din po ang prayer na meron tayo. So that every one of us will celebrate despite the situation that we're facing right now. Despite the situation, this is really a terrible situation for the world to face. Upang tayo, mga kapatid, ay patuloy na magpupuri sa Diyos. Hindi upang tayo mapanghinaan. The more the faith, the more the hope is being tested, mga kapatid, tayo po ay madedevelop. We just trust the Lord. We just trust the Lord. You know, mga kapatid, ang pag-asa nagpamula sa Panginoon, ito po yung pag-asa na magbibigay sa atin ng kagalakan. Ito yung pag-asa na magkaloob sa atin ng kapayapaan. This is the first thing that we should ask in our prayer before anything else. That we should pray that the God of hope, the source of hope, who is God, may fill us up with joy and with gladness and with that kind of peace. To fill us up with peace and joy as we trust in Him. Kapatid, ganito po dapat ang ating maging panalangin ngayon. Doon po sa bukal ng pag-asa. Walang iba kundi ipapanalangin po natin na sa gitna ng kaguluhan sa mundong ibabaw. Tayo pa rin po ay may kagalakan upang magpatuloy sa panawagan, magpatuloy sa paglalakbay kasama sa Jesucristo, sa gabay ng Santong Espiritu. May the Holy Spirit will reign in our lives. We are living in this Holy Spirit age. And that's why we should recognize, acknowledge the doings and the moves of the Holy Spirit. Kapatid, kung meron man po tayong takot ngayon, ikinalulugod po ng Diyos if we know how to cast all our cares and concern of this world sa ating buhay. Ikinalulugod po ng Panginoon kung marunong tayo magtiwala sa Kanya. Because He is our hope. You know, hope is being implanted. Innate na po sa atin mula nung tayo ay nasumpungan ng Diyos at tayo ay Kanya pong dinala sa Kanyang kaliwanagan. Dahil kay Jesucristo. Ito po'y maliwanag na nandito na po sa ating kaibuturan. Ngunit sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay, dito po sa paligid, sa ating bansa, sa ating karatig bansa, sa buong mundo, tayo po'y minsay nagugulumihanan, naguguluhan. Paano ba nangyari? But of course, if we go back to the Word, which is God has many promised, which God is really telling us how to do and what to do when times is really rough, or times are really rough, and everything, mga kapatid, ay parang nagugulantang tayo po ay nawiwindang sa buhay. Meron po dito sa word of hope,
Okay? The God is the God who is really revealing His Word for us to become hopeful from everything. Hopeful of everything na kung saan minsan po tayo ay bumababa o bumababa ang ating pong mga espiritualidad. May the God of hope nawa puspusin tayo. Bawat isa sa atin ay puspusin nawa ng Diyos ng kagalakan at kapayapaan. These things are really fueling us to continue, push us to the limit that we will worship the Lord, we will praise the Lord despite the things are happening in this world. Kaya kapatid, in this celebration, we should know that the reality, that the hope, the source of hope is no other than God. And since He is the source of hope, He is able and He has the abundance of this joy and peace for us. Meron po kapatid ang Diyos na mga bagay na itinalaga at pinagkaloob sa atin na dapat din po tayong mapukaw. Katulad nga po ng tema na meron tayo ngayon, let us arise in our hope. Let us, our hope, ay ito po ay magliliwanag para sa atin. Ito po ay magsilbing kalakasan para sa atin. Ito pong hope, itong pag-asa na ito, magbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Yes, every one of us facing difficulties, facing uncertainties in life. But we made it sure, the Holy Spirit make it sure to all of us na meron po tayong pag-asa lagi sa Panginoon. And take note mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal, ang kanyang habag at awa, ang siyang nagpapatuloy na siyang nangusap sa atin for us to hope for the things that we have not seen yet. We have not seen yet sa ating buhay. Siya po ang nagpapatuloy na nangusap sa atin upang sabihin natin na magpapatuloy ako dahil hindi po bingi, hindi maiksi ang kanyang kamay upang tulungan tayo because He's a powerful God. The God of hope is a powerful God and He is the source of everything. Kapatid, it has something to do with love and faith. As we remember in the book of 1 Corinthians chapter 13, and the last verse of that chapter, ang sabi po doon, these three remain, faith, hope, and love. Sabi nga po doon, but the greatest of these is love. Kung babalikan po natin mga kapatid, bahagya, as to take a review in this chapter, tingnan po natin, in verse 13, in chapter 13 of 1 Corinthians, and now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Love has something to do with hope. Hope something to do with faith. These three should remain in our lives, mga kapatid. The love of the Father through Jesus Christ, and the hope from the source of hope, which is God, and the faith that God has been authored, or God authored this faith, and He is also the perfecter of this faith, ay manatili sa atin, o mananatili sa atin. Why I should say this? Sabi nga po doon, kapatid, kung wala ang pag-ibig, kapatid, hindi tayo makakaasa sa mga bagay, o di natin kaya na umasa sa mga bagay-bagay na natin nakikita. Ang sabi po doon, ito pong pagkasabi in verse 7, chapter 13 of 1 Corinthians, it always protects. This is how love was described. It always protects, always trusts. The third thing, always hopes. So ang pag-ibig ay laging umaasa. Tinitingnan niya lagi ang pag-asa. Dahil sa pag-ibig ay may pag-asa. So if there is no love,
kapatid, wala pong aasa. So dahil po sa pag-ibig ng Diyos na lagi po nating natatamasa ngayon, why we should touch that word love? Because love is the act of God that gives us hope. That gives us hope, that we experience this hope because of His love. Isn't it, mga kapatid? Kaya kung tutunghayan po natin ang salita ng Panginoon, ang sabi niya nga po doon about the faith is, even though I have faith that can move mountains but have not love, I am nothing. Sabi po ni Paul, no? In 1 Corinthians. So ibig sabihin, mga kapatid, it is something to do that these three is to remain. Itong tatlong ito, mga kapatid, ay ito'y manatili sa atin. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Why, mga kapatid? Sa ating pagpapatuloy, at something to do in trusting in Him. Sa ating pagpapatuloy sa paglalakbay, na bagaman din natin sa nakikita, we're hoping because we experience His love through faith in Christ Jesus. Kaliwat kanan, masasamang balita, papatelevision, social media, lahat ng mga balita ngayon, mga kapatid, ay talaga pong bad news. But of course, in the scripture, the Lord is preserving us to say that I am in a good hand of our Father. I am in a good hand of my Father, a merciful Father, a Father that always gives me hope. Kaya, mga kapatid, sa pagdiriwang natin ngayon sa ikalimang anibersaryo, we as Saved Community Fellowship, kapatid, ikaw ay ligtas. Kaya nung naligtas ka ng Diyos, ikaw may pag-asa. Nais lang ng Panginoon na pukawin ang pag-asa na meron ka sa puso mo. Meron ka sa buhay mo. You got it through Christ. You got it and you develop it because of the Holy Spirit. The helping power of the Holy Spirit. The empowering, the enabling power of the Holy Spirit. And that's why today, nais po ng Panginoon na tayo po ay ma-awakened mula po sa pagkatulog dahil po sa mga kadahilanan ng mga pangyayari sa buhay sa ating mundo. Na sa bawat isa sa atin, mga kapatid, ay maari na impluwensyahan ng pananaw ng mundo. Ngunit ang sabi po ng Panginoon, may the God of hope through the life of Paul, Apostle Paul, may the God of hope will fill you joy and peace. So ito po yung panalangin na kung saan nawa ito po'y maging panalangin ng bawat Kristiyano ngayon. Nakalulungkot lang po isipin, mga kapatid, that even at this very moment, in these last days, we consider these last days, na lagi pa rin pong ipinapanalangin ng mga Kristiyano ay ang mga material na bagay. I'm not against about it. I'm not against of it. But of course, kapatid, let us prioritize the priorities. Atin pong unahin ang mga bagay-bagay na makapagluluwalhati sa Panginoon, rather these things that can gratifying ourselves, gratifying the desire of ourselves. Mga bagay ito po yung pangsamantala lamang po. Kaya wag po tayong mag-alala. Do not become worry or don't be worried about things that are now around us happening left and right, saan man natin nakikita na talagang nakakagambala. Huwag po tayong mag-alala, mga kapatid. Let us put our trust, let us put our hope to the mainstream of hope, which is God. Ang sabi nga po doon, kung inaharapan po natin ngayon ang mga kaguluhan sa mundong ibabaw, ang sabi nga po niya, in Romans chapter 8, balikan po natin ang book of Romans chapter 8. When we consider this thing, mga kapatid, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Ito po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. And that's why, the moment, kapatid, na medyo bumababa ang ating pananampalataya,
na tayo dapat umasa sa Panginoon. Let us go back to the Scripture. Let us go back to the promises of the Lord. Because the God who promised to the Israelite is the God who promises to the Gentiles. No? Sabi nga po doon, kapatid, the creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. For the creation was subjected to prostration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it. In hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into glorious freedom of the children of God. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth. Right up to the present time, hanggang ngayon mga kapatid. Not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for our adoption as sons, the redemption of our bodies. In verse 24 in this chapter 8 of Romans, for in this hope we were saved. Kapatid, alalahanin po natin, dahil sa pag-asa na mula sa kaibuturan ng puso ng Diyos na puno ng pag-ibig, we got saved. For in this hope we were saved, but hope that is sin is no hope at all. And that's why faith has something to do, and hope and love has something to do with each other. And these three should remain: faith, hope, and love. Mga kapatid, ang sabi po niya doon, who hopes for what he already has? Kapatid, may pag-asa sa Diyos. Hindi man natin nakikita the future that we have in Christ, mga kapatid, pero we know, we hope, we have faith that we have a good future in the hands of the Lord. No? This is what the Scripture is telling us today. Sabi po doon, who hopes for what he already has? Sino po bang aasa kung nakikita na niya? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Mga kapatid, tayo po ba ay talagang pasensyosong naghihintay sa pagbabalik ng Diyos? Pasensyosong naghihintay na tugunin ang ating mga panalangin despite or in spite of this sigalot sa mundong ito? Let us just wait patiently. Dahil po, this serve as an assurance in the same way the Spirit helps us in our weakness. Mga kapatid, the Holy Spirit is immediate, is always there, available to help us. Sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, ang banal na Espiritu, the Parakleto, no? Katulad ni Jesucristo ay lagi tayong inaantabayanan, tinutulungan, ginagabayan, at tayo ay kinocomfort niya. Mula sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin, na mga negatibong maaring nagpapabagal sa ating pag-usad bilang mga Kristiyano. I'm praying to for all of us na mga kapatid ay in this kind of celebration, no? Binago man lahat ng sitwasyon natin ngayon. But of course, we are so grateful enough to the Lord because everything, every way, okay? Sa lahat ng remedy, ang lahat ng mga bagay-bagay, paraan ay pinrovide ng Panginoon sa ating buhay. And thanks be to the Lord for He has gifted us technology. Na pwede tayong mag-meet with each other through Zoom. Kaya thankful tayo kay Lord. Let us be thankful enough for those things na Kanyang pinrovide without asking it. Maraming mga bagay na tinutugon ng Panginoon na bagaman din natin hiniling sa Kanya. Why? Most of the things that we ask for in prayer ay hindi po yung kalooban ng Panginoon. Kaya may mga bagay doon sa ating mga panalangin na hindi po tinutugon ng Diyos. Ngunit may the best siya kaysa sa ating mga desire na tinutugon niya kahit di natin ipinapanalangin.
Dahil ikaw na umaasa, doon sa bukal ng pag-asa ay pinuno ka ng kagalakan, pinuno ka ng kapayapaan habang ikay nananampalataya sa Kanya. And take note, ano pong sabi doon mga kapatid, ulitin ko po, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan. This is what I am trying to tell you today, that we should pray, we should seek peace and joy in our hearts. And everything outward surfacely will go well. Sabi po doon, kayo ay puspusin ng kagalakan, kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Your hope, your faith has something to do in trusting the Lord. Upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. This is not just giving you joy. This is not just giving you peace. But this is all about an overflowing. Kapatid, kapag ito'y umaapaw, ito ay masasaksihan, matutunghayan ng mga taong hindi pa po nakakilala sa Panginoon. We are called, we're supposed to live an overflowing joy, having an overflowing joy, overflowing peace. That our lives should not be determined, should not be defined with what is happening, negative things that are happening around us, negative things that are happening even in our lives. We should not be defined because you have got that hope. The God of hope will fill you joy, peace in trusting Him. Kapag nananampalataya ka sa isang Diyos na nag-uumapaw at bukal ng pag-asa, you will have and you got that joy and peace. Kapatid, kapag may kapayapaan ka, kagalakan, wala ka nang hahanapin ng mga bagay-bagay to substitute the pure, the genuine peace and joy comes from the Lord. Wala ka nang hahanapin para ipanakitbutas mo para magalak ka. Material things, it will be vanished. Material desire, ito po ay pangsamantala lamang. All we need to do right now is to desire the things that will glorify the Lord. In this very last days, what are we doing? In this very last days, what we are going to do with this hope that we got in Christ, that we receive in Christ. Let us arise. Let us put ourselves, let us always remind ourselves that we got this hope and we should stand tall through our feet to the guidance of the Spirit, to the help of God the Father, to the Holy Spirit. Mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod no matter what happens. Anuman, what tomorrow may bring in our lives, tayo po'y magpapatuloy, mga kapatid. Kaya, mapalad ka, mapalad ako, mapalad tayong lahat na nakilala tayo ng Diyos. Nasumpungan tayo ng Panginoon at nakilala natin siya na siya'y buhay na tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Mga kapatid, let us be excited enough of what God can do to us. If we see obstacles, if we're looking things as a hindrance, if we see things difficult, if there are people who are really ridiculing us or ridiculed us, kapatid, sabihin lang po natin, there is a great lover of their souls. At gagawin din po ng Panginoon na pagkalooban sila ng pag-asa. Gaya po ng atin pong natanggap. Hudyo, ang Diyos ang nagbigay ng pag-asa. At mula sa mga Hudyo, Hintil, ang Diyos din po na bukal ng pag-asa nagbigay sa atin ng gaya ng pag-asa na ipinagkaloob niya sa mga Hudyo. Tayo din po mga kapatid, mga Hintil, doon sa mga taong hindi pa po nakakilala sa Panginoon, tayo din po ay magpamalas sa kanila ng pag-asang ito. So praise be to the Lord with those things that
He can do sa atin pong kinaharap ngayon. Salamat, Panginoon. Salamat dahil po sa inyong katapatan, sa iyong katuwiran, sa mga bagay na inyong pinangyayari mula sa iyong pong mga pangako. Kami po ay nagkaroon ng pag-asa. Kami po ay nagdiriwang sa pag-asang ito. Nang pag-asang ito ang siyang magtutulak sa amin na magpatuloy kami sa paglalakbay bilang tunay na mga Kristiyano na mananagumpay. Na bagaman anuman ang aming mga sinusuong sa buhay na ito, ay maaari kaming magtagumpay, hindi dahil sa aming lakas, kundi sa lakas na meron ka para sa amin. Because you filled us with such joy, the pure peace, through the faith that you have implanted to us. Thank you, Father. Thank you, Jesus Christ, for the lives of the many in saved community fellowship.